version po ito, January 28, yan po ay pinasinayaan sa Davao City. No, bakit po ba nagkaroon ng hakbang na may issue? Kasi po, makalipas ang mahigit isang taon na maupo ang ating kasalukuyang Pangulo, hindi po na-deliver yung kanyang mga pangako. No, lalong-lalo na po yung tinatawag po na unity and continuity ng dating administrasyon, PRRD. At meron po akong isang katanungan sa inyo, no, para po mas maintindihan ninyo at maramdaman at kayo mismo ang sasagot, no, kung totoo po ang ipinaglalabang advokasyan hakbang na maiso. Kung ikukumpara po natin ngayon, tsaka noon, ang laban kontra droga, ano na po ba ang meron ngayon sa lansangan? Marami na naman po. Marami na naman po ba droga? Oh, dito ba maraming nabibilihan? Opo. Ako, patay tayo sa Kapitana, nandiyan. Kapitana, marami rin drugs dito. Okay. So, anyway, yan po yung isang advocacy na pinaglalaban natin. No, hinahanap ng taong bayan yung continuity at saka po yung tinatawag na unity na ipinangako po ng Presidenteng kasalukuyan. No? At dahil po hindi na-deliver yan, no? Lalo-lalo na po yung mga pangunahing pangangailangan, bigas. No, hindi ho. 20 pesos po ba bigas? O, yung mga nandito, swerte. No, sabi nga ni Atty. Big, mas nauna ho kayo nagtakad sa amin, swerte kayo kasi noon ang bigas parang ang isang salok, parang 5 piso lang yata. Tama po? O, ngayon, magkano po ngayon ang isang salok? Ang isang salok kasi 2.5 kilos tama? O, magkano na yun? No? O, nasa mahigit 300 na. So, yan po yung mga pangunahing issue na tinatalakay po ng hakbang na maiso. At ang hakbang na maiso po, True Leaders Forum na katulad na to. No, pinapatawag namin ang lahat ng mga kababayan natin na nagrepresenta ng iba't ibang sektor para mabigyan po tayo ng sapat na kaalaman. Ano ba ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas? Bakit patuloy tayo naghihirap? Bakit patuloy tayo na hindi nakikita yung mga serbisyo ng gobyerno na dapat meron po tayo? At tayo pinupusog, binubuhay sa propaganda ng ayuda. Tama mali? Ginagawa tayong tamad. Samantalang ito, walang malinaw na return of investment na iaangat nito, no, hindi bilang isang fancy progress ang bansa natin, kung hindi, tayo po ay binibigyan ng ayuda na meron pong kapalit. Ano po ang kapalit? Sila po ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng panlalansi sa sambayan ng Pilipino na maisulong po ang pagbabago ng ating konstitusyon at ang gobyerno ng Pilipinas. Papalitan po tayo kung anong meron tayo ngayon patungo sa isang parliamentary government na kung saan ang isa pong maapektuhan dyan yung tinatawag nating karapatan nating mamili ng mga tatayong leader sa ating bansa. At alam niyo ho kung sino ang magiging Prime Minister. Base po sa disenyo ng isang parliamentary government, automatically it will be the Speaker of the House. Yun po ang magiging parliamentary leader natin o yung tinatawag natin Prime Minister. So pag sila na po yung nakaupo dyan, sabi nga ni Atty., may nangyayari pong marsyalo ngayon na hindi natin masyado napapansin, no? Pero lahat bayad na po Pag nangyari po yan, mas masahol pa ho sa nakaraang hihimin ng martial law ang mangyayari sa Pilipinas. Kasi hindi na sila bababa at wala na tayong karapatan na mamili kung sino ang susunod na presidente. Ang tanong, gusto niyo po ba yun? Dahil pagka nakaupo ay mga tambaluslos, patuloy ang mangyayaring nakawan pagnanakaw sa ating gobyerno. Kaya nga po sinamahan tayo, dati pong executive secretary yan, ni Pangulong BBM, kilala niyo naman po siya. Aside from Atty. Big, meron pa po tayong dating naging press secretary naman si Atty. Trixie. No, galing po yan dito din sa kasalukuyang administrasyon na iniwan po ang bangka ni BBM. Bakit? Kasi nakita po na ang presidente natin, no, bukod sa incompetent ay isang pangak. Yan po yung totoo dyan. Okay? So, para po
sa mga kalinawan ng mga issue, binubuksan ko po ngayon ang habag. Mga mahal naming mga senior citizens, mga mahal naming ilaw ng tahanan, na kaya nandito po kayo ngayon, nandito tayo ngayon, ay naniniwala kayo na malaki po ang magiging contribution ninyo bilang mga senior citizens sa ating kabataan. Kasi katunayan sinasabi, ang pag-asa ng bayan ay kabataan, subalit kung ito ay hindi mabibigyan ng tamang gabay ng mga senior citizens, ng mga nanay, mga tatay na katulad ninyo, saan tutungo ang bayan ito? So wala. Kaya again, binubuksan po natin ang hapag. Kung sino po yung mga gusto magtanong directly, nandito po ang ating abogado. No? Siya po ay lalaban sa korupsyon, Atty. Bill Rodriguez. Sasagutin po ang inyong mga katanungan. Sino po ang gusto magtanong? Pag wala pong magtatanong, uwi na po tayo. Sino po? Ay, may tanong po kayo? Sino po? Sige o. Hanggat kaya po natin sagutin, magtanong po kayo. About sa akbang na may isip, pwede rin po kayo magtanong, and personally, pwede rin pong sagutin din. Sino po? Meron po bang gusto magtanong? Sige, okay, mahiya. Kasi yung pondo para po sa taong bayan ay dinala dito sa pagbabayan sa mainstream media. Kaya kung nakikita po ninyo, puro magaganda yung pinapakita. Pero bakit hindi nagbabago, hindi umangat ang ating pamumuhay? Di po ba? Dapat po ninyong malaman, sabi nga ni Atty. Vic, dapat po natin silang singilin, dapat po natin hanapin saan napunta ang pondo ng bayan. Kung sa ngayon hindi pa ho kayo makapagtanong, ako po magtatanong sa lahat ng senior citizens na nandito. Kamusta naman po ang mga benepisyo? Nabibigay ba ng tama? Lakasan po ninyo, nabibigay ba ng tama ang benepisyo? Gusto niyo pang malaman kung bakit hindi nabibigay? Magtanong po kayo. Kasi benepisyo nyo yan eh. Hindi ko naman benepisyo yan. No? Yung iba may benepisyo, yung iba wala. Okay, para po sa unang katanungan, tinatawag ko po, no, si Tito Benji, palakpakan po natin. Sa mga nagtatanong, anong oras lang? Alas 12 na. 12 na. Ating pong oras ay 6 na minuto, mga kalabindalawa ng tanghali. Philippine Standard Time. Tanghalian na. Ang tatanong ko ito, kasi matagal na kami iniintay yung 1,000 na dagdag sa session. Yung mag-pension na gagaling natin. Nangyayari Benji, lakas mo. kaya namin, binibenta na, gaya ko, meron napakamahal na ito, no? Gaya sa amin nila, 25 ito. Yun po ang iniintay. Pakakaw, ha? Kasi meron naman natatanggap na minimal, napakalimuan ng presyo ko kasi hindi po ako nakapagtrabaho. Pero nakabuha ako ng 180 man, although yung aking remaining is ng trabaho. Hindi rin ito. Kaya yun nakuha ko ng pension. Eh kulang ko sa nabibigyan ng gamot. Ito po yun, naging na po yun ng libo. Eh, iniintay pa namin yung 1,000. Salamat po. Nakakalungkot yung ipinangako o mandated 1,000 pesos additional pension monthly sa SSS ay hindi natatanggap. I will speculate, probably because the government doesn't have money. Ang gobyerno po ay, ang budget din natin sa kasalukuyang taon, para nalalaman ninyo, ay 5.75 trillion pesos for 2024. 5.75 trillion pesos. Pero, halos kalahati po niyan, o higit na po siguro kalahati niyan, ay utang. Inuutang ng gobyerno, whether sa foreign financing or domestic financing, pero inuutang po natin yan. Ang problema,
Mulang na nga tayo sa pera, imbis na unahin yung mga pensyon kagaya ng pensyon ng senior citizen additional, inuuna po nila yung kanilang kapritsyo, yung sasabihin nila kanilang fourth barrel funds. Yung fourth barrel funds hindi po naman sa tao. Hindi nga po nila ma-account kung nasaan yung mga pera niya. Hindi nila ma-liquidate. Sapagkat yung kanila pong sistema ng liquidation, pag pinirmahan lang nila, tapos na po yun, liquidated na. So that would explain why hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay yung additional na yung 1,000 pesos per month na additional pension. And I understand you, malaki po yun. Lalo pa pagka-retirado ka na. Wala ka ng source of income. You are dependent on the pension plan. The state pension plan. Kaya yung nabanggit ko kanina, yung kahalagaan na malaman ninyo, na kinuhaan kayo ng 90 billion pesos sa Philip funds. Pag wala ka ng trabaho, tapos na yung iyong productive years as an employer or as an employee or a businessman. Darating po talaga sa ating lahat yan na tayo ay magre-retiro, hindi na kaya ng katawan, o kaya may sakit na tayo. Yung po yung kahalagahan ng PhilHealth issue. Kinuhaan po kayo ng 90 billion pesos na dapat sanang tutugon sa inyong mga hospitalization needs. At bukod dyan, ito pa, lumalabas yung SSS. Then again, babalik tayo sa issue, yung main issue natin, yung nakalagay po rito. Simulan po natin, samahan po ninyo ako dito sa warrant corruption. Pigilan natin yung kanilang pagnanakaw, ibalik sa taong bayan, yung pera natin. Yung pera ng gobyerno gamitin sa tama. Hindi naman pwede na yung ganitong sistema magpatuloy. Kawawa po tayong lahat. Kaya po siguro hindi nila maibigay yung additional 1,000 pesos per month pension. Yung Intel funds, isa din yun. Ang maaari lamang dapat gumamit ng intelligence funds ay yung merong law enforcement functions. Yung confidential funds, pwede nang tanggalin yan. Dahil pagkat yung confidential funds, hindi ko ino-audit yun. Bilyong piso yun po yun. Bilyong piso ang halaga nun. Yun talagang nauuwi na abuso sa korupsyon. Yung intelligence funds, I will agree. Dapat naman meron yung Armed Forces of the Philippines. Dapat naman meron yung Philippine National Police and other law enforcement agencies of the government. But the civilian agencies should not have any intelligence funds because it is prone to abuse. Hindi dapat siya nakainulitan. Natutulog lang.